walang lusot ang may atraso. Next item po Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Dahil nalalapit na ang Pasko, tiyak na kani-kanyang isip na ng aginaldo para sa ating mga mahal sa buhay. Nasa wish list nyo ba ang cute and cuddly little creatures na uso ngayon pero medyo masakit sa bulsa? Pero paano kung mabibili mo raw ito sa mababang presyo? Kung saan nga naman maraming nakukumaling, hindi malayong may mga papagsamantalang umaaligid din. Paano kung ang inyong dream labubo biglang naging malabo? La, labudol na? La, loko pa? Paano kung sa gitna ng inyong pagmamine online ng Christmas gifts para sa pamilya, kaibigan o sa sarili, bigla na lamang may nagsendang PM at naniningil para sa bagay na kakamay nyo lang? Ang masaklap, hindi pala ito ang seller at lalong-lalo na hindi kapwa miner. Isa raw itong scammer na maaligid sa mga live ng isang online seller. pinapanood niya kung sino yung nagmamine, diretso message sa customer para masingil nila at isend ang mga bayad sa account number nila. Naku, you better watch out and you really might cry because the scammer is watching this live with you. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Sa gitna ng pagla-live ng isang online seller, may nakamasid na palang copycat na may masamang balak. Kinopya raw nito ang Facebook business page at personal account ng seller at ginamit pa ang kanyang pangalan at profile pic. Habang nagbebenta ang totoong seller, busy rin daw si scammer na maningil sa miners. November 26 nitong taon, nag-live ang online seller na si Charmaine para ibenta ang mga imported na damit na nabili niya sa Thailand. Next item po tayo, ayan, for only $3.99 small to XL. Cotton po ito mga small. Pero sa gitna ng kanyang walang tigil na pag-aalok, napakunot na raw siya nang mapansin ang comments ng iba niyang followers. May mga napapansin kami na nagko-comment na magbabayad na po ba? Or magda-down payment na po ba para makapag-mine? Sinagot ko, syempre hindi po kasi lahat po ng mga magmamine sa amin after live na magbabayad. Tinapos daw ni Charmaine ang kanyang pagtitinda noong araw na iyon. Makalipas ang buong araw na pagse-sales stock, napag-alaman niyang mahigit kalahati ng kanyang pinaghirapang kita noong araw na iyon hindi pumasok sa kanyang account. Ang nangyari, nanonood po yung scammer habang nagla-live ako. Inaabangan niya yung mga nagmamine para masingil nila at isend ang mga bayad sa account number nila. Napag-alaman din niya na ang account na gamit ng scammer, kapangalan at kamukhang-kamukha ng official account ng kanyang online store. Kasi nagaya nila pati yung followers ko. Patalino sila ng patalino, kinuha nila lahat yung identity ng store namin para makapang-scam ng iba. Ito pong nasa harapan ko ngayon ay dalawang account ng isang online shop. Kung mapapansin ninyo, halos walang pinagkaiba. Pero isa ko riyan ay fake account. Narito ho yung legit o yung totoong account. Makikita nyo po na may 14K o 14,000 likes. Meron din itong 20K o 20,000 followers. Samantalang dito ho sa isang account, meron ding parehong impormasyon pero ang pinagkaiba rito ho sa account na ito, nakatype lamang at kapag pinindot, wala pong lumalabas na followers o friends. November 26 nitong taon, nag-live ang online seller na si Charmaine. Next item po tayo. Pero sa gitna ng kanyang walang tigil na pag-aalok, napakunot na raw siya nang mapansin ang comments ng iba niyang followers. May mga napapansin kami na nagko-comment na magbabayad na po ba? Napag-alaman niyang mahigit kalahati ng kanyang pinaghirapang kita noong araw na iyon hindi pumasok sa kanyang account. Nanonood po yung scammer habang nagla-live ako.
inaabangan niya yung mga nagmamine para masingil nila at isend ang mga bayad sa account number nila. Sa tansya ni Charmaine, hindi raw bababa sa 50,000 pesos ang nasulot sa kanya ng unidentified scammer sa 6 na taon na pagiging live seller ni Charmaine. Ito na raw ang pinakamatinding pagsubok na kanyang naranasan. Simula nung nag-live selling ako, talagang binago niya talaga yung buhay ko kasi naranasan ko ring maging OFW for 6 years. Hindi ko nakuha yung savings na yon sa pagiging OFW. Magpupuyat ka para sa magandang collection na ilalabas mo. Tapos, sobrang pagod mo na mag-aayos ka ng stocks. Magbi-video ka, mag-smile ka kahit pagod na pagod ka. Dahil sa nangyari, apektado raw ngayon ang negosyo ni Charmaine. Tumumal po kami before mag-November 26. Almost half po talaga yung nawala. Every live selling ko po noon, pumapalo po yung gross namin ng 100,000, 115,000, pinakamalaki 130,000. After po ng scam na yon, talagang yung gross namin naging 50 na lang. Hirap na hirap akong mag-live tapos iba yung makikinabang. Mine. Ito po yung mga napamine namin. Nag-expect kami na mas dadami pa lalo dahil nga papalapit na po yung Pasko. Ngayon, parang medyo naging matumal dahil nga po may sumasabay na scammer sa amin. Natunto ng resibo ang isang minor ni Charmaine na taga Davao City na si Maricel. Ma'am, ano nangyari? Pakikwento nyo nga po sa amin. Nung nanonood ako ng live niya, nag-mine ako. Tapos pag mine ko, may nag-message agad sa akin sa message request. Ang nakita ko doon, pangalan ni Ma'am Shami, kaya pinindot ko agad. Tapos nakita ko yung form doon na papipill upan ko daw. Kasi sabi ko, ikaw ba to ma'am? Nag-iisa ba kayo ni Ma'am Shami na ito yung pinapadala ko dati, yung binayad ko? Tapos siya, yes po ma'am. Kasi na-full na daw yung account ni Ma'am Shami. So naniwala ako agad. Ang masaklap na budol din si Maricel dahil matapos magbayad ng 900 pesos, walang kahit anong parcel ang dumating sa kanya. Ano nagtulak sa inyo para ituloy pa rin ho yung pagbabayad ho? Nagtuloy agad sa isip ko. Sabi ko nga, anong nangyari? Bakit natuloy agad? Hindi ko talaga alam. Ano naging feeling nyo ho pagkatapos? Nanghihinayan kasi yung pera, kahit makaunti lang yun, sir, malaking bagay na yun sa akin. Dahil sa nangyari, nanawagan si Charmaine sa kanyang followers. So ayan Mi, nakapin na po dyan. Dyan lang kayo magbabayad sa aming account number. Wala po kaming ibang account na ginagamit. Ayan, ganyan sila mag-invoice na meron silang ganyang format. Hindi ganyan ang format namin sa mga invoice namin. Ingat-ingat po kayo sa mga scammers na yan. December 10, kasama ang resibo, pumunta si Charmaine sa National Bureau of Investigation, Pampanga para formal na magsampa ng reklamo sa pamamagitan ng detalye ng electronic wallet na ibinigay ng scammer di umano. Tutukuyin daw ng mga operatiba kung sino ang nasa likod ng panunulot ng kita ni Charmaine. Ang pinaka-importante yung public awareness. Kaya sinasamantala nila yung pagkakataon na ganitong season na siyempre yung economy natin nagbo-boom. Maaari raw maharap ang scammer sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Anti-Cybercrime Act of 2012 tulad ng Computer-Related Identity Theft, Fraud at Estafa. Pwede rin siyang kasuhan ng paglabag sa RA 12010 o Anti-Financial Accounts Scamming Act. Nasa 6 hanggang 40 taon ang pagkakakulong para sa mga kasong ito kung sakaling mapatunayang nagkasala. Wala mang suspect o lead sa ngayon. Mas kampante na raw si Charmaine na bumalik na sa paghahanap buhay. Parang nakahinga ako ng maluwag dahil may nasimulan na akong step para mahuli yung mga gumawa ng mga biktima ng mga customer ko at para maklear na rin yung pangalan ng negosyo ko. Ayon sa Scam Watch Philippines, isang cybersecurity movement na kinikilala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, kailangan daw maging mas maingat lalo na ngayong nalalapit ang Pasko. Mas maraming nagtatry mang-scam sa panahon ng Pasko, kaya dapat doble ingat tayo dahil magpapasko. Maraming pera ang tao kung Pasko, maraming nagpapadeliver, maraming gustong bumili ng regalo sa mga tao. Mayroon din daw tinatawag na 12 Scams of Christmas na dapat bantayan ng mga mamamayan. Base sa listahan na inilabas ng DICT, kabilang sa 12 Scams of Christmas ay ang fake online charities o nagpapanggap na nanghihingi ng tulong para sa makabuluhang layunin, phishing link na isinend sa text o email, fake deliveries, fake tech support,
fake relatives o kaanak, scammers na nagpapanggap na kaanak, online shopping scams, love scams, fake job offer scammers na nagmamakaawa ng makakuha ng tulong online, scammers na nananakot na may nilabag ka raw na batas, at mga patalastas o commercial na may too good to be true na offers. Ngayong Kapaskuhan na sinasabing panahon ng bigayan, dapat ding tandaan na para sa iba, ito'y panahon din para makapanlabang. Kaya kung sakaling maging biktima, nariyan ang mga ahensya ng gobyerno para dinggin ang anumang karanasan, magkano man ang halagang pinag-uusapan. Patulis ang mga tenga, malalagaring mga ngipin, may pilyang ngiti at itsura. Sino ba naman ang hindi makukyutan sa usong-usong Labubu dolls? Pero mag-ingat dahil may online seller ng Labubu na labogus pala. Hanap nyo ba'y Christmas giveaway na pwedeng pang display? Christmas anik-anik for your inaanak and the young at heart. Very cutesy, very fluffy, with twinkling and flashy eyes na napapalitan, naaayusan at nabibihisan pa. Sa pagsikat ng mga laruang ito, maraming Pinoy ang nagkukumahog na maisama ito sa kanilang personal collection o gawing bag charm at anik-anik. Tulad ni Jeddah, isang toy collector mula sa Quezon City. February nitong taon nang maisipan niyang isama ang Labubu doll sa kanyang collection. Sa ngayon, nasa mahigit 50 piraso na ang kanyang Labubu dolls at dahil sobrang ang in-demand, naisipan naman ng 25 taong gulang na si Sandra na maging reseller ng Labubu dolls. Sumali po ako sa group, nagtatanong po ako, nagko-comment ako, ganun. And then may nagchat-chat sa akin na mayroon akong on-hand Labubu, baka gusto mo. Natuwa si Sandra nang may nagpakilala sa kanyang alias Jones na isang Labubu seller daw. Hindi niya na nagawang magduda pa dahil very professional daw itong kausap. Sobrang kulit, ma'am. Ang galing po niya magsalita as in professional. Don't worry, legit naman ako, hindi ko sisirain yung pangalan ko. At lalo pa siyang nakampante nang nagawang makipag-video call pa sa kanya, ang di umano'y seller. Nakikipag-video call po siya, so nakita ko naman po siya na legit po siyang tao. Matapos ang pangungumbinsi na ginawa ni seller na limited collections at mababa raw ang presyong kanyang ino-offer, dito na nagdesisyon si Sandra na magpadala ng pera. Bali sa order, kulang pa ako ng 500. So nagsend na naman po ako. Pero nang makapagpadala na si Sandra ng kabuang bayad ng 18,000 pesos, si seller ng Labubu naging malabo ng kausap. Ang dami niya na pong alibay na, inaway ako ng girlfriend ko, pinapalayas na ako, bubugbugin ako ng tito niya. Doon na po ako nagalit na sabi ko, hingi ka ng hingi, wala pa naman pong dumadating na Labubu sa akin. Tapos tinakot po niya ako na baka i-post daw po niya ako kasi baka iskamin ko po siya. Ako pa po yung parang nagmukhang scammer. Hindi pa natatapos ang panloloko umano ni seller dahil nanghingi pa raw ito ng additional payment. Nanghingi po siya, sige, sabi ko, parang nautong niya na naman po ako, so nagbigay na naman po ako ng 700. Agad namang nag-send ng panibagong bayad si Sandra kay seller. Wala pong dumating, ma'am. Parang paasa lang po, yun po yung ginawa niya sa akin. Pero ang happiness naging sadness para kay Sandra. Actually, wala talagang dadating na parcel. Yun po yung sinabi niya sa akin. Bakit? Sabi ko po, binayaran ko yun, ba't walang darating? Ang much-awaited Labubu dolls ni Sandra ay hindi na dumating. Parang nagsawa na din po ako na-stress na po ako kasi nasa postpartum stage pa lang po ako. Hindi ako makatulog sa stress. Nag-expect po ako na may darating na Labubu Katulad ni Sandra sa kagustuhang magkaroon ng inaasam na Labubu dolls, napapost and search din ang kolektor na si Jeddah sa Facebook Hulyo nitong taon. Naghanap ako sa pinakamura. Kasi mas mahal na kapag on-hand na siya. Yun, to be honest, the price is different. 3 magkakaibang resellers daw ang agad na nag-alok kay Jeddah online. Teka, may mga hindi ako nakolekta. Wala na pala talaga siya sa sa online, sa mismong shop. So doon nag-start na akong hanapin. Lalo pang na-excite si Jeddah nang mag-confirm ang sellers na available daw ang mga gusto niyang Labubu item. For
after 2 months, nagre-reply siya. So sabi ko, kampante. Kaya parang maano ka mapapersuade ka kasi. Ang bisa lang mag-reply, tas napakagalang. May pag-God bless pa yung iba. O syempre parang, ay, totoo nga to. Dahil gigil na si Jetta na magkaroon ng Labubu dolls, agad din siyang nagpadala ng bayad na 120,000 pesos. Tapos sabay na transaction, magkaiba lang ng tao. Ilang araw pa lumipas, hindi pa man dumarating ang mga Labubu, ang sellers na pinagbilhan ni Jetta nanghihingi pa raw ng additional payment. Kasi total down payment lang, so magaan. O down ka lang ng mga ganito, ganyan. 10% down lang. Ang inaasahang ia-unbox ni Jetta noong August, biglang undelivered na. So parang all of them, parang I was expecting by August, darating sila. Nang subukang balikan ni Jetta ang mga chat niya sa resellers, na-block na raw siya ng mga ito. Teka, ba't yung nagme-message siya sa akin? Wala na. Yung pala kaya pala nagme-message. Anonymous na. Block na ako. Naging mabigat daw sa loob ni Jetta ang nangyari sa kanya dahil naunsyami ang inaasam niyang Labubu. Yung 100 na yun, isang item yun. Those are 4 rare items. So wala na. Kaya ang lesson learned naman daw ni Jetta sa nangyari. Kung nawala na sa kamay ko, wala na akong magagawa. All I gotta do is just to move forward, work, set this up as a learning lesson, na maging mapagmatsyag ka na, i-check mo ng maigi. Kung hindi man nagawang sigilin at matunton ni Jetta ang peking Labubu sellers na nanloko sa kanya, si Sandra naman nagawa pang mag-imbestiga at dito niya na-discovery na ang Labubu sellers na nagpakilala sa kanya na si alias Jones ay hindi pala totoong pangalan. Nahanap ko po yung totoong may-ari ng account. Ninakaw po niya yung identity po ng inosenteng tao. Nakita rin niya ang isang Facebook post sa isang restaurant kung saan umo-order daw si alias Jones. May restaurant po kasi siyang in-orderan, yung scammer. And then yung restaurant po na yon, nakita ko po yung comment niya. Chinat ko po. December 3, 2024, kasama ang resibo. Pinuntahan ni Sandra ang barangay ng itinuturong address. Mag-ano po sana ako, yung reklamo ko po about kay... Para makumpirmang doon talaga nakatira ang lalaking nagpakilalang si Jones, may ipinakitang picture si Sandra. Kasama ang resibo. Pinuntahan ng Barangay Task Force ang barangay ni alias Jones. Nang puntahan ng resibo ang bahayan ng nagpakilalang Labubu seller, tanging ang kanyang di umano'y lolo ang umarap sa Barangay Task Force. Problema ko nga, yan ang mga sagumin. Kaya lang, mga pagkumagawang kalunod. Kaya naman, dahil naabalat na kuha na ng pera, si Sandra, desidido nang magsampa ng kaso, inilapit ng resibo sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG para idulog ang mga scam umano na naranasan ni Sandra at Jetta. Ano ho ba yung mga palatandaan na yung katransaksyon mo online ay scammer? Yung tinatawag nilang red flag para ho alam ng ating mga kababayan. Ito ay tinatawag natin ng mga red flags. Una po, kung makikita po natin, yung mga post na ito ay too good to be true offers. Kumbaga, ang sinasabi ay mas mababa siya at mas maganda yung offer na naibibigay. Kung sakaling mapatunayan, posibleng maharap si alias Jones sa kasong paglabag sa Republic Act 10175. Ang mangyayari po doon is violation under sa Article 315 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since ginamitan po ng ICT or Information and Communications Technology itong scamming activities. Kaya paalala ng PNP-ACG sa mga buwibili ng anumang kagamitan online. I-assess po natin, kilalanin po natin kung sinong kausap natin. Kasi hindi po lahat ng nakakausap natin sa social media ay tama at totoo. Kadalasan po, gumagamit sila ng dummy accounts para manloko. Panawagan naman ng Anti-Cybercrime Group, huwag mag-atubiling mag-report sa kanila para agad nila maaksyonan ang naranasang scam. So very important po na mag-report sila sa amin kung nabibiktima sila. Dalhin lang po nila yung mga transactions or mga conversation nila. Meron po kaming investigators 24/7 open para tulungan sila. Para kay Sandra, ito na ang unang hakbang para mapanagot ang umanay ng loko sa kanya. Para naman ang malabo na naging transaksyon online, luminaw at mabigyang katarungan.
Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May ebidensya.